sa Senado, Senator Ronald Bato de la Rosa. Talagang ligtas tayo at ibang sektor natin sa lipunan. Sagot ko kayo, itagal niyo sa bato. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, magbibigay pugay muna ako sa lahat ng mga kasamahan natin na sumabay ngayon sa rally na ito ngayong hapon na tinatawag natin ang Ayusin Natin ang Pilipinas rally. Unang-una, tawagin ko muna itong mga taong ito, kagaya ninyo. Sila'y andito, kayo andito, sila andon sa ibang mga lugar dahil sa kanilang pagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil sa kanilang pagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil sa kanilang pagmamahal kay Vice President Inday Sara Duterte, dahil sa kanilang pagmamahal sa buong senatorial slate ng PDP Laban. Itong mga tao na ito, wala itong tinatanggap na ayuda, ha? Hindi ito hinahakot. Walang akap, walang AX, walang tupad, pero merong pangarap na gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Unahin natin tawagin ang ating mga kababayan sa Baguio. Kumusta kayo dyan? Ang balay-balay pala ito. Baguio yun, Baguio! Mga kababayan natin sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan, ang ating mga kababayan sa Cavite, Imus, Cavite. Oh, masaya sila kahit walang tinatanggap na ayuda. Iba yung ikaw ay kumikilos dahil sa puso. Di ba? Galing sa puso yan. Tama. Ang ating mga kababayan sa Cainta, Rizal. Oh. Ang ating mga kababayan sa Capiz, Rojas City. Kumusta kayo dyan? Ayos. Ang ating mga kababayan sa Cebu. Asan ang Cebu? Yun. Ang ating mga kababayan sa Agusan. Malayo-layo na signal. Meron pa rin. Andyan pa rin sila. Ang ating mga kababayan sa Ilang, Davao City. Naghana, oy! Naamoy akap niya? Wala, no? Pure heart yan, pure heart. Yung heart ni Senator Bongo. Pure heart yan, nandito sila. Dahil sa puso talaga. Ang ating mga kababayan sa Talubo, Davao City. Yun, kadami nila, oh. Ang dami. Ating mga kababayan sa Matanao, Davao del Sur. Ako, mga silingan. Mga silingan. Ating mga kababayan sa Plaridel, Misamis Occidental. Yun. Ewan ko lang kung may linya ito ngayon, ha? Misamis Occidental, ang dami. Ang ating mga kababayan sa Turil, Davao City. May technical problem. Anyway,
Meron pa rin tayo dyan sa Davao de Oro. Mga kababayan natin sa Davao de Oro. And of course, ang ating mga kababayan dito sa Calamba, Laguna. Mga kababayan, maraming salamat. Hindi ko nahahabaan yung aking pananalita. Basta ako, gusto ko lang talagang siguruhin natin. Alam niyo, kagaya sa nangyari ngayon, no? Andyan yung ating mga kababayan kahit walang ayuda. Anong ibig sabihin yan? Isabay pa natin yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon na nakikita natin na lahat kami sa PDP Laban ay pasok sa survey. Yan ang totoong survey. Yan ang totoong survey. Kaming siyam sa PDP Laban ay pasok sa Magic 12. Anong indicator? Anong explanation yan? Anong explanation? Bakit ganun? Yun ang sinasabi natin na protest vote na mga taong nasasaktan, na mga taong naiinis, at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyang kapangyarihan. Yan, mga tao niyan, tahimik lang yan. Pero pinapakita nila yung kanilang saloobin pagdating sa eleksyon. Kaya, I'm warning you, hold your breath, tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa iyo, magugulat na lang ang lahat na itong siyam na ito, Attorney Jamie Bundok, yours truly, Mr. Malasakit, Senator Bongo, Jamie Hidlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcolita, of course, ang ating pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloy, at si Attorney Vic Rodriguez, at Philip Ipe Salvador. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino na gusto nila talaga, sir, straight PDP Laban kami. Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik, ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo, sir, sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. Kaya, sana tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Fight pa rin tayo, kumbate pa rin tayo! Ano yung nangyayari ngayon, di ba? Everyday makita mo sa social media, meron papalabas ng binablog na nila yung paggagamit nila ng shabu. Nakita ninyo? Ginagawa ng live sa Facebook yung paggagamit ng shabu. Ang masaklap nito, parang itong mga tao na ito, pakiramdam nila, ito na ang new normal. Normal lang nagagamit ka ng shabu. Normal lang na ipagmamayabong mo sa buong mundo na ikaw isang drug user. Bakit? Ano na nangyari sa utak ng ating mga kababayan? Hahayaan ba natin na magiging ganito na lang palagi? Hindi! Kaya tayo andito dahil nga sabi natin, ayusin natin ang ating bayan rally. Yan ang purpose sa rally na ito. Ang mahirap dyan, yung ating mga anak, kabataan natin, wala tayong control sa kanila. Sila sige scan sa social media at nakikita nila itong mga adik na gumagamit ng shabu na pinag-post yung kanilang illegal activity. Anong isipin ng kabataan? Ay, normal lang pala. Ay, sikat ka pala kung gagamit ka ng shabu. Kikita ka pa dahil ginagawa mong content sa iyong vlog yung paggagamit ng shabu. Kawawa.
kawawa ang kabataan, kawawa ang Pilipinas. Kaya huwag nating hayaan ito. Alam nyo, itong line-up na siyam ng Pinipilaban, wala dito kahit isa gumagamit ng shabu. I can assure you! Ako'y magpapabitay kung mayroong isa dito na gumagamit ng shabu o kahit anong klaseng drugs. Ito mga tao na ito, malinis talaga. I can assure you. Kaya, tulungan natin ito sila dahil sila ay magiging team na tagapaglinis ng ating bayan. Tutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Pero siguro mahaba na aking sinasabi. Marami pa kong gusto isumbong sa inyo. Pero, sige na lang, next meeting natin, hahabaan natin aking pananalita. Kakanta na lang ako siguro. Alam nyo, si Atty. Jimmy Bundok, professional singer yan. Si Bato, professional boxer dati. Boxer lang. Pero pipilitin ko pa rin kumanta para sumaya naman kayo. Di ba? Wala na nga kayong ayuda. Wala kayong tinatanggap na akap. Tapos, wala pa kayong marinig na konting entertainment. Let me entertain you. Kantahan ko kayo kahit na yabag yung tingog ko. Kakanta ko. Sige. Asa na ito ko word? Lyrics. Lyrics.